Sa unang taon ni Secretary Jose Ramon Aliling bilang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, agad niyang sinunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH kasabay ng pagpapatibay sa iba pang mandato ng kagawaran upang mas tumugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga pamilya at komunidad sa buong bansa. Walang iniiwan, walang isinasantabi at walang pinagbabayaan. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang Pilipinong maiiwan, pinangunahan ni Secretary Aliling ang mga reformang nagpalawak sa akses ng mga Pilipino sa ligtas, maayos at abot-kayang tahanan. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang seguridad, dignidad at pag-asa na dulot ng pagkakaroon ng sariling tahanan. Bigliang nakamit ni Secretary Aliling ang suporta ng iba't ibang stakeholders sa sektor ng pabahay, kabilang ang mga developers, urban poor organizations, homeowners associations, Presidential Commission for the Urban Poor or PCUP, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang maisulong ang mas inklusibo at mas malawak na pagpapatupad ng mga programa sa pabahay sa buong bansa. Dahil sa malawak na suporta ng mga stakeholder, mas maraming option sa pabahay ang naihatid sa mga Pilipino ayon sa kanilang pangangailangan at kakayahang pinansyal. Sa ilalim ng Expanded 4PH program, mas pinalawak ang mga opsyon sa pabahay upang mas matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga Pilipino sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay at kabuhayan. Mula vertical housing developments, isinama rin sa Expanded 4PH ang horizontal housing, rental housing, Enhanced Community Mortgage Program o ECMP, high-density housing, presidential proclamations, incremental housing at modular shelters para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sa pamamagitan ng iba't ibang housing modalities na ito, mas maraming sektor ng lipunan ang nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng ligtas at disenteng tahanan. Kasabay ng pagpapalawak ng housing options, mas pinagaan din ang kakayahan ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. Sa tulong ng subsidized interest rates ng Pag-ibig Fund, naging mas abot kaya ang buwan ng hulog para sa mga manggagawa, empleyado, OFWs at low-income earners. Big help po siya para yung mga normal people na normal Filipinos, hindi ganun kabigat magkaroon ng own place mo na tatawagin mong home. Habang maliit ang bayad mo, magkakaroon ka ng sarili mong bahay. Matatag mo talagang sayo. So, wala pa kami sariling bahay talaga. Yung pinakaunang-unang kuha namin. Masaya po ako kasi po yung nakatira na po kami sa sarili namin. Sa UP Diliman, UP Los Baños, Naga City, Iloilo City, Quezon City at Victoria City, unti-unti nang naipatutupad ang mga pilot rental housing. Pinalakas din sa ilalim ng Expanded 4PH ang Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Sa pamamagitan nito, mas maraming pamilya ang nagkaroon ng legal na karapatan sa lupang matagal na nilang tinitirhan. Nawala na po yung aming kaba, yung aming agam-agam, na mawala sa amin yung aming kinatitirikan ng bahay. Kasama na din ang presidential proclamations upang mabigyan ng seguridad sa paninirahan ang libo-libong pamilyang ilang dekada nang naghihintay. Kami po ay makakatulog ng mahimbing sapagkat wala na po kaming aalalahanin na kami po ay mapapaalis pa. Matagal na itong pinapangarap ng mga taga-Tala na ngayon lang sa term ni President BBM na napabilis. Sa mga highly urbanized areas, pinalawak din ang high-density housing developments upang manatiling malapit ang mga pamilya sa trabaho, paaralan at kabuhayan. Sa San Miguel de Manila Residences, maraming pamilyang dating naninirahan malapit sa estero ang nakalipat na sa mas ligtas at mas maayos na komunidad. Hindi po kami nawala ng pag-asa na nagkaroon ng tahanan na matatawag po natin na ito ay disente. Mas pinalawak din ang akses sa pabahay
para sa mga vulnerable sectors kabilang ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace. Sobrang saya po. Kasi po, magkakaroon na ng mga sariling bahay ang aking mga anak, mabibigyan ko na sila ng maayos na tirahan. Mas inilapit din sa mamamayan ang impormasyon at oportunidad sa pabahay sa pamamagitan ng housing fairs ng Pag-ibig Fund. Parang nagkaroon kami nabuhayan kami ng sariling tahanan. Malaking pag-asa. Hindi ka madidemolish, hindi ka matatanggal. Very affordable siya para sa mga katulad namin mga kapulisan. Sa panahon ng kalamidad, mabilis ding na ipatutupad ang bayanihan villages gamit ang Modular Shelter Units o MSUs. Sa kasalukuyan, marami ng local government units ang nabigyan ng MSUs para sa mga bayanihan villages. Sa Cebu, Davao Oriental, San Juan City at iba pang lugar, nagsilbing pansamantalang tahanan ang mga ito habang muling bumabangon ang mga komunidad. Kasabay ng pagpapalawak ng pabahay, isinulong din ng DSUD ang iba pang mandato nito sa Human Settlements and Urban Development upang makabuo ng mas matatag, mas ligtas at mas modernong mga komunidad. Pinalakas din ng DSUD ang pakikipag-ugnayan sa mga homeowners associations sa pamamagitan ng mga town hall meetings at iba pang dialogo upang direktang matugunan ang mga suliranin sa mga komunidad. Sa ilalim ng Planado Program, mas maraming LGUs ang nagkaroon ng risk-informed land use plans. Isinulong din ang digitalization, policy reforms at streamlining ng housing processes upang maging mas epesyente, transparent at accessible ang serbisyo. Bilang bahagi ng layuning zero backlog at pagsusulong ng malinis na pamamahala, inatasan ang mga undersecretary at assistant secretary na bumaba sa mga rehiyon upang tugunan ang mga suliranin sa permitting process. Kasabay nito, pinagtibay ng DSUD ang pulisiya nitong may zero tolerance sa korupsyon at anumang gawaing makahahadlang sa mabilis at tapat na paghahatid ng serbisyo sa publiko. Dahil sa bawat pamilyang nagkaroon ng kapanatagan, sa bawat manggagawang nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng sariling bahay at sa bawat batang nagkaroon ng mas ligtas at mas maayos na tahanan, patuloy na isinusulong ng DSUD ang isang programang mas inklusibo at mas makatao upang mas marami ang unti-unti nang magkaroon ng buhay na may pag-asa, seguridad at dignidad. Sa pamumuno ni Secretary Jose Ramon Ping Aliling, patuloy na magsusumikap ang DSUD upang mas marami pang pamilyang Pilipino ang matulungan na makamit ang pinapangarap na mas ligtas, disente at abot-kayang tahanan para sa mas may dignidad na pamumuhay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marami nang nagawa, malayo na ang narating ng DSUD. Happy first anniversary in office, Secretary P.